Ayan. So, another video guys. So, thank you so much sa lahat ng mga nagpa-follow sa akin. Kilala niyo na ako, di ba? So, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Nakikita ko. Ayan, thank you po. So, God bless po sa inyo lahat. So, ayan. Ano ba yun? Yung sasabihin ko kanina. Ayan, yung mga topic natin ngayon. So, kailangan natin, ako kasi mga nag-iisip lang kasi ako or yung mga nangyari sa akin or mga, um, yung mga ano, na-experience ko, yun yung mga sinishare ko lang din sa inyo. Ayan. So, kagaya nito, ang isi-share ko sa inyo is about po sa mga nagtatanong sa akin, mahirap ba daw mag-abroad? Ayan. Paano ako makapag-abroad ba? Ang hirap-hirap naman dyan. Baka naman mahirap dyan. Maraming naman nagsasabi sa akin dyan. Gusto kong mag-abroad pero natatakot ako. Ayan. Yan yung mga sinasabi nila sa akin. So, isa lang masuggest ko po sa inyo. So, ang pag-abroad po talaga, hindi ko po talaga masabi na ah, talagang okay ka pag nandito ka. Kasi swerte-swertihan lang po talaga sa amo. Kasi nung nasa Saudi ako, yung unang amo, medyo hindi, medyo hindi okay, medyo okay naman. Sa umpisa okay, tapos nung sa huli hindi na siya okay kasi sa sahod nagka-problema so umalis ako. Ayan. Ito naman, tapos nagkaroon ako ng pangalawang amo. Yung pangalawang amo, okay na okay. Tumagal ako ng 6 years kasi mabait. Oh, yun yung sinasabi ko sa'yo. Ang pag-abroad guys, pag-abroad, lakasan mo lang yung loob mo. Tibayan mo lang yung loob mo. Kasi hindi po talaga natin masasabi na sure ball na okay ka pag nandito ka na. Ayan, ito talaga masasabi ko sa'yo. Hindi mo masasabi na sure ball na okay ka pag nandito ka. Kasi depende po sa naging employer mo kung gaano sila kabuti sa'yo, gaano sila kabait sa'yo, or paano sila magdadala sa'yo. Ayan. Kagaya nito, dito, nandito ako ngayon, itong UAE. Ayan. Nakailang amo na po ako dito. So, pang-apat na po to. So, hindi mo po din masabi na ako yung masama. Kasi, ako, alam ko, kaya ako nandito para magtrabaho. Pero, syempre, tayo kasi, may mga ugali kasi tayo na, yung, ako kasi, gusto ko kasi yung magtrabaho ako na masaya. 'Di ba? Parang ganito, ugali ko. Gusto ko magtrabaho na masaya ako. Gusto ko yung walang sakit sa ulo. Syempre, kung magkaroon ka ng employer na laging galit, lagi kang sinisigawan, pinagalitan, sinasampal, kung ano-ano, hindi ka pinakain, walang sahod, stress yan eh. Nai-stress ka rin yan eh. Hindi ba gusto mong, kagaya ko, gusto ko maging masaya habang nagtatrabaho kasi syempre gusto ko pag nagtrabaho masaya, hindi ka madisgrasya, maayos yung pagtatrabaho mo. Wala kang mga, alam mo, yung ganon, yun yung gusto ko. Kaya nga, sabi ko, hindi natin din masasabi dito. Kaya ako, namimili talaga ako. Pero yung pagmamili ko, nag-try talaga ako. Sinusubukan ko. Bawat ganon, employer. So, yun yung sasabihin ko sa'yo. Pagdating mo dito, okay yun. Pag bago college yun sa Pinas, tatagan mo yung loob mo, lakasan mo. Pero pagdating mo dito, habang nandiyan ka sa Pilipinas, isasabihin mo na sa sarili mo na gagawin ko to kahit anong makakaya ko sa gabay ng Allah. Pero kasi hindi ko ipapa sa Allah mo talaga. Kailangan kasama talaga si Allah sa pagtitiwala, sa pagdasal mo. Bakit? Hindi nga natin alam na sigurado na okay ka pagdating dito. Kasi parang Pinas lang din mga ugali. May mga mabuting tao, may mga hindi, may sobrang mabait sa'yo, may garante. O, ganun. Kaya, yun. Sa lahat ng mga nagbabalak na gustong mag-abroad, alam mo na yung gagawin mo. Tibayan mo yan yung
kung ikaw talaga yung gustong-gustong makapag-abroad, makatulong sa pamilya mo, sa mga mahal mo, sa mga loved ones mo, kailangan isa lang yung dala-dala mo, pagdadasal na may gabay sa Allah. At syempre, um, tatag ng loob, lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo na pupunta ka dito. Kasi alam naman natin na hindi talaga sigurado pagdating mo dito na okay ka. Ayan. Kailangan mo lang lakasan yung loob mo, magiging positive ka lang at gabay ng Allah. Dasal. Kailangan mo lang sabayan ng dasal. Gaya ko dito. Mga inalisan ko, mga kalaban ko naman kapwa katulong. O di ba? Mga kasamahan sa trabaho. So, hindi natin masasabi. So, ihanda mo na habang nandiyan ka pa sa Pilipinas, nagbabala ka punta sa ibang bansa o pupunta dito. So, gagawin mo, ihanda mo na yung sarili mo. Ihanda mo na yung sarili mo na kahit anong mangyayari, hindi ka susuko. Tuloy-tuloy ka. Parang ako, hindi naman ako sumuko. Kaya lang, syempre, ayaw ko din yung makipagtalo pa. Lumaki yung ano. Syempre, hindi natin to lugar. Hindi natin to lugar. So, kailangan, pag ayaw, edi wag. Ganun lang. Pag ayaw, edi wag. Pag gusto mo maging masaya, hanap ka ng mga ibang kayang pupuntahan mo na doon sa palagay mo na mas okay ka, mas masaya ka. Ayun, wala pong masama ganun kasi habang nabubuhay kasi tayo, mayroon tayong magagawa para sa sarili natin. Dapat ah, gagawin natin yung gusto natin na pwede ikakasaya sa atin, sa sarili natin at sa pamilya natin. Ayan. Ganun po. Uulitin ko, habang nandiyan ka sa Pinas, ihanda mo lang yung sarili mo. Kasi pagdating dito sa ibang bansa, hindi po tayo nakasigurado na sureball na okay ka. Kaya tibay ng loob, lakas ng loob lang talaga at dasal kasama si Allah. Ayun po, thank you so very much. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng mga followers, idol natin sa TikTok, sa Reels, sa Instagram. Ayan. Thank you po. God bless and good